Mga kapuso, sa mga nagpapagawa ng bahay o may pinaparepair gamit ang welding rods, doble ingat at baka peke ang mabili ninyo. Gaya ng ibinebenta sa mga sinalakay na hardware sa Laguna at Cavite. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng NBI Intellectual Property Rights Division ang iba't ibang hardware store sa Laguna at Cavite. Ang target na produkto, mga counterfeit welding rod na lantarang ibinebenta sa merkado. Nag-ugat daw ang operasyon sa pagreklamo ng isang kumpanya matapos madiskubre ang pamimeke ng kanilang produkto. Ginagaya yung original sa packaging, ang pagkakaiba nila sa presyo. Usually kalahati yung presyo. Itong fake welding rods are not merely cheap alternatives. They are a direct threat to life and infrastructure kasi they lack the chemical integrity required for high pressure or load-bearing welds. Aabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng welding rods ang nakumpiska sa mga operasyon. Ayon sa NBI, may malaking peligro kapag mga murang counterfeit welding rods ang nagamit sa mga ginagawang construction projects. Una, structural damage. Kasi kung brittle yung joints, pwede yung pinagawa mong garahe, bigla na lang mag-collapse. Pwede ring fire hazard kasi yung coating ng welding rod can cause electrical arch or arcs. Tapos toxic exposure kasi yung ginamit na materials unregulated, may fumes yan na pwedeng ikasakit nung mga gumagamit na workers nito. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code ang mga negosyanteng nakuhanan ng mga pineking welding rods. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Dineklaramang tuloy bukas ang pagdinig sa flood control scandal ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinauurong na ito ng Blue Ribbon Committee Chairperson na pinili ng mga senador na dumalo sa sesyon kanina. Nakatutok din live si Ian Cruz. Ian! Vicky, kaya naman patuloy na magiging bantayan ang inaasahang mangyayari dito bukas sa Senado kahit pa nga sinabi na ng bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo na sa Lunes na siya magpapatawag ng pagdinig ukol sa flood control scandal, pero ang giit naman ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, tuloy ang itinakda nilang Blue Ribbon hearing na alas 10 ng umaga dito yan sa session hall bukas. Kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa 34 na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para sana sa ikasyam na pagdinig ukol sa flood control scandal sa ilalim ni Senadora Pia Cayetano bilang chairman. Imbitado rin ang mga aide ni dating Congressman Zaldico, si dating Bulacan DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez, at ang 18 nagpakilalang Marines na inutusan umanong mag-deliver ng pera sa ilang personalidad. Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, dahil umano sa ikakasang hearing kung bakit gustong-gustong agawin ng grupo ni Senador Tito Soto ang Blue Ribbon Committee chairmanship. Kaya nga umano hindi sumipot ang mayorya ni Cayetano ng 2 araw ay para mapigilan yan. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Hapon ang tuluyang mabawi kay Pia Cayetano ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee at iba pang komite. Bukod kasi sa 11 minority senators, ay dumalo rin sa sesyon si Majority Senator Cheese Escudero. 12 sila sa sesyon na ayon sa mga naroon ay lagpas na sa kalahati ng 22 senador na maaring dumalo sa isang sesyon. Hindi nila binibilang ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa at ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Para sa Blue Ribbon Committee, itinalagang chairman si Senador Erwin Tulfo. At sabi ni Tulfo, walang Blue Ribbon hearing bukas pero tuloy na sa Lunes. Anya, pag-aaralan pa niya at babaguhin ang mga taong ipapatawag. Lahat din anya ng senador ay gagawin niyang miyembro ng Blue Ribbon Committee.
there will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Sabi pa ni Senador Tulfo, hindi tama ang ginawa ng paksyon ni Cayetano sa pagdesisyon at pag-imbita sa mga resource persons. You do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may ipapabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time. Sa isang Facebook Live, iginit Cayetano na itutuloy pa rin nila bukas ang planong investigasyon ng Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal. Tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Vicky, giit nga ni Senador Erwin Tulfo, talagang hindi nila hinarang yung nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sadyang sa Lunes daw ito itatakda dahil nga kailangan pa nilang pag-usapan ng mga miyembro kung sino ba talaga ang karapat-dapat nga ipatawag ukol nga sa flood control scandal. At giit naman ni Senador Alan Peter Cayetano, siya pa rin ang Senate President at susulat nga daw siya sa Senate Secretariat, ganyan din sa Office of the Senate Sergeant at Arms para nga sabihan na wag ipadlak itong Senado dahil itutuloy daw nila ang hearing bukas at yan ang ating babantayan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Mga kapuso, nahuli kam ang walang awang pag-abandona sa isang bagong silang na sanggol sa Tantangang, South Cotabato. Sa kuha ng CCTV. Madaling araw kahapon makikitang may pumasok sa karinderya. Dala po ang isang paper bag. Nakasuot siya ng jacket at hindi alam kung lalaki o babae. Maya-maya, ipinatong niya sa estante ang dalang paper bag, inalis sa plastic, saka iniwan. Nang tignan ng mga empleyado ng karinderya ang laman ng paper bag, doon na tumambad ang sanggol na lalaki. Nasa kustudiya na ng DSWD ang bata na pinaniniwala ang ilang araw pa lamang ipinapanganak. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng nag-iwan sa sanggol at kung sino ang ina nito. Inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang basehan ng naghaing grupo nangyaring kaguluhan sa Senado at pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Joseph Moro. Ang paglalagay sa protective custody kay Senador Bato de la Rosa, ang putukan sa Senado, at ang inaming pagsabay ni De La Rosa kay Senador Robin Padilla paglabas ng Senado. Sa mga yan isinisisi ng Grupong Tindig Pilipinas ang hindi pagkakasilbi kay De La Rosa ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa grupo, obstruction of justice yan. Kaya naghain sila ng ganyang reklamo sa Ombudsman laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla hanggang sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yun na nanguna sa pambabaril si Sergeant at Arms Aplasca ay lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato. Pero dahil may parusang 4 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo lamang obstruction of justice, maaaring humingi ng immunity laban dito ang mga senador. Nawawala lamang ang immunity sa mga kasong may parusang 6 na taon pataas. Sinisikap pa naming hingan ang pahayagang 3 pero dati nang nanindigan sina Cayetano at Padilla na walang bisa sa bansa ang ICC warrant.
Pero giit ng Tindig Pilipinas, valid ang ICC warrant kaya hindi ito dapat hinarang. Kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa autoridad ng ICC para sa period na naging parte po tayo doon. So, we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo. Sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bago ang paghahain ng reklamo ng Grupong Tindig Pilipinas, nakapagsimula na rin ang ombudsman ng sarili nitong investigasyon sa kung sino ang dapat managot sa kaguluhan sa Senado at sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakapagpatawag na nga ang ombudsman ng mga media na nasa Senate noon at ipapatawag rin si General Aplaska. Tuloy rin ang investigasyon ng Department of Justice o DOJ na hiwalay sa investigasyon ng iba pang ahensya. Handaan niya ang DOJ na tumanggap ng mga ebidensyang makatutulong sa kanilang investigasyon. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Mahigit 30 rice retailers ang pinadalhan ng notice of violation dahil hindi umano sumusunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Pero daing ng ilang nagtitinda, lugi naman sila. Nakatutok si Bernadette Reyes. 36 ang pinadalhan ng notice of violation dahil nahuling hindi sumusunod sa 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Nabisto sila sa nationwide simultaneous market visit nitong Lunes. Papadalhan na rin sa mga susunod na araw ang iba pa ng notice of violation. Kabilang sa hindi pa napapadalhan ang mga nasa Cordillera Administrative Region kung saan naitala ang pinakamahal na imported rice na pumalo sa 70 pesos kada kilo. Sa mahigit 800 rice retailers na ininspeksyon, 368 o 45% lang ang nakakapagbenta sa presyong pasok sa price cap. Pero may iba pang nakakapagbenta ng mas mababa pa sa price cap tulad sa Central Luzon. Ayon sa Department of Agriculture dito sa NCR, nasa 70% ang compliance sa price cap. Ibig sabihin, 7 sa kada 10 rice retailers dito sa Metro Manila ang kayang magbenta ng imported na bigas sa halagang 50 pesos kada kilo. Pero sabi ng ilang retailers sa Trabaho Market sa Maynila, halos wala na silang kinikita sa price cap sa dami ng ginagastusan sa pagbibenta. Meron naman pong konti kaya lang maliit talaga. Pang ano lang, parang piso na lang ang natitira halos. Kailangan po makakuha kami ng supplier na mababa, magbigay. Yun lang po. Para makabawi-bawi kami. Konti lang tubo, binibenta ko na rin. May huli po kasi. Kailangan po, 50 ang mga tag eh. Saan na lang kayo bumabawi? Sa dami na lang ng bumibili, yung mga suki-suki. Titingnan namin yon kung talagang totoo yun. At 45 pesos yung bagsak sa kanila. So at 45 pesos yung bagsak, they really can sell at profit at 50 pesos. Siyempre may presyo ang plastic, may presyo, may gastusin sa renta, etc. Paalala ng DA sa mga nagpapatong sa presyo ng bigas ng labis-labis, maaari silang maharap sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law at Price Act. Pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Pasabog sa kanyang pahabol na summer getaway si Ashley Ortega nang i-flex ang kanyang toned body sa White Beach ng Bohol. At shocked si Ashley na maraming Boholanong sumusubaybay sa kanyang afternoon series na Apoy sa Dugo. Ang mga dapat abangang plot twists, ichichika ni Athena Imperial. Habang hindi pa officially tag-ulan, sinamantala ni Sparkle star Ashley Ortega ang mainit na panahon sa Bohol para mag-relax. One day lang ako nasa Bohol kasi may event akong pinuntahan and then I flew back this morning. Tapos diretso na dito taping. Sabi ni Ashley, regular workout helps her maintain her good physique and health. I love doing Pilates. On rest days, pag walang taping, kasi 3 times a week yung taping, so in between, tinatry ko talagang isingit yung Pilates class para rin lumakas yung immune system ko. Happy si Ashley dahil hanggang Bohol, maraming nanonood ng GMA Afternoon Prime series na Apoy sa Dugo. Even sa Bohol, maraming mga taong lumapit sa akin. Hindi nila alam kung tatawagin nila akong Kiara or Angel. Big surprise ang mga pasabog na reveals. Si Angel na karakter ni Ashley, nagpapanggap lang pala na Angel.
Siya pala talaga si Kiara at ninakaw niya ang identity ng kapatid na kanyang napatay. Kiara? Medyo late ko na lang din nalaman. I found out na ako pala si Kiara during the time na sinushoot na rin namin yung bandang week na yun. So, I wasn't aware. So, pati ako nagulat din tulad ng mga viewers. Ito yung mga hilig ko rin kasi ng mga genre ng mga movies and shows. Yung plot twist na hindi mo ine-expect. Sa serye, dumaan sa traumatic childhood si Kiara. Sinasaktan ng magulang at iniwan ng kapatid. Buong buhay siyang naghahanap ng pagmamahal, kaya nakaapekto ito sa kanyang pag-iisip at ugali. Huling araw na ng taping ng Apoy sa Dugo sa Huwebes. Kaya naman nasesepangs na ang cast members. Talaga nakabuo na rin ako ng relationship with the cast. In production, lagi ko sila nakikita. So, I'm happy but at the same time, I'm sad. Kasi, syempre, tagal din ng pinagsamahan naming lahat. But, again, I'm just really happy and so proud of Apoy sa Dugo. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.